Sige, tuloy natin ang basahan. Ito na yung chart ng Bitcoin. Ito na yung painful bull case scenario. Yes, gutom na si Tito G, Tito Nico. This is your painful bull case scenario. This is the 1-hour chart of Bitcoin. Remember yesterday, sa 4-hour chart, nung sinukat natin yung fib na untog sa 618, got rejected. Alright, ayan po, sa 618, nasa na? Okay, 0.5, itong area na to. Okay, hindi kinaya, no? Hindi po kinaya. Wait yan, hindi yan. I think ito. Ibang chart ito. Hindi kinaya yung rally natin, okay? And then, Bitcoin right now, okay, so this is, again, we go back to the daily chart. Bitcoin right now is forming a falling wedge. Bitcoin right now is forming a falling wedge. Falling wedge is a bullish pattern. If it breaks to the upside, bumasag sa taas, bullish po yan pag bumasag sa taas. Yun nga lang, bakit siya painful? Kasi nga, falling siya eh. Pababa siya eh. Pababa yung price. Okay? So, kumbaga ito, ini-squeeze lahat, iniinip lahat, okay, before siya magdi-decide whether babasag ba siya sa taas or tutuloy niya yung wedge dire-diretso pababa. We don't know kung ano yung posible maging next move. But what we're seeing right now is a falling wedge pattern that could lead Bitcoin's price to 98,000 area. Ito po, yung previous swing low niya. Okay? Kasi po, remember this, no? Okay, meron tayong lower low, okay, lower high, nakikita rito. So, baka yung susunod na balik, possible na balik ka sa 102, tapos rally ka pabalik ng 104 or probably 107, tapos balik ka ng 97. Eh, Tito, pwede bang bukas biyakin na yan? Pwede ba, Tito, after na CPI, pag maganda, basagin yan? Still a possibility. Diba? Pwede paglabas ng CPI data kung malakas at ganado yung mga bulls, paglabas ng CPI data, nandito pa lang. Nag-double bottom pa lang somewhere sa 104, bam! Basagin. Balik ka na naman sa 120 area. That's a probability. Alright? Yun nga lang, okay, nasaan ba ang target ng falling wedge? Ang target po kasi ng mga falling wedge and rising wedge, ng mga wedges, is the top of the wedge. So meaning to say, if it breaks out, 115 lang siya. Hanggang dyan lang muna siya. Haharangin siya ng 115 pag nagbumasag siya. Okay, so kung dito po siya babasag sa 109, 110, somewhere here, meron ka mga $5,000 upside. So kung dito siya babasag sa 101, dito ka sasakay, meron ka mga $10,000 upside. Buy the dip dito, buy the dip. Okay, tignan natin si Tipaya. I closed my position yesterday. Pinakita ko po sa inyo yan. Kung naka-follow kayo sa Facebook natin, pati yung kung paano ko siya kinlose, pinost ko po doon sa comment section. So follow, tignan nyo na lang po. For the reason na nakita natin nga ito, no, yung rejection. Nandito pa lang yan sa 4 hours. So sabi ko, i-close na natin at break even. Nilagay natin yung stop loss natin at break even. I think somewhere here, no, nung tinutuluan kahapon, itong candle yata na to. Yan. Hinataw pa nga eh. After quick, ganun talaga, no? Tignan mo, after mo i-close, hinataw. Pero binabalik din po doon. Okay? So ngayon, okay, gamitan natin ang tipay. Mga titos and titas. Okay? Ito po, sa tipay trading system, ito yung entry. Yan pa rin yung entry. Green cloud, green dot, green candle in overpower itong previous red candle. So yan pa rin yung entry. Okay? It's just that I choose to close my position at break even nung hindi siya tumuloy. Okay? Pero kung hindi pa po kayo nagko-close ng position ninyo using this setup, pwede kang maglagay ng stop loss dyan sa 105. Gito. Ito yung entry candle. Sa ilalim yan, if you're conservative, you can set a stop loss pagka tinagos yung 105 area. Kung medyo high risk ka naman, okay, you can set a stop loss, or medium risk ka, you can set a stop loss sa ilalim nitong previous swing low. Okay?
Kung medyo high risk ka, dito ka magse-set ng stop loss. Pero ito, ang lalim na nito, yung 96, di ba? Kung pumasok ka sa 108, 96, medyo malalim yan. Okay, so I suggest, hanggang dito. Hanggang dyan. Pwede ka mag-set ng stop loss dyan. Or at least dito. Para hindi mag-bleed yung portfolio. Bakit po? Kasi maglalabas naman ulit ng buy signal yan. Di ba? Magkakaroon naman po ulit ng entry yan. Okay? Hindi ka mauubusan ng entry with tipay eh. Kaya okay lang pagka na-invalidate yung setup, close your position kaysa sakyan mo hanggang dulo. Alright? Okay. Uli, follow for more Tito Moves. Ayun, yes, nag-close din si Tita Carissa. Nag-close din siya kahapon. No? So, tingnan natin to ha. Kung hanggang saan tayo aabutin nito. Masaya to, exciting to. 96, magandang area, no? SR, previous swing low din to. SR flip area din to. So, around this area, probably a little below 100 or 100. Ay, pumasok na daw yung bull sa gold. Okay, sige, silipin natin ang nangyari kay Goldie Pie. Kahapon, na-hit yung circuit breaker ko sa gold. Oo. Asan na si Goldie Pie? 413. Oh, yan na. Oo. Okay. Ayan na si Goldie Pie. 4138. Bumasag tayo. Okay, bumasag tayo. Ito kanina, nilapag ko po ito kanina kasi meron din tong falling wedge eh. Okay? So, asan na yung Discord natin? Nilapag ko to kanina. Sabi natin, watch out. Hindi ko na nga lang nasakyan kasi ngayon lang siya nag-breakout. Okay, nilapag natin kanina yung trade idea na yan na meron tayo na, eto, this is a falling wedge. So, usually kasi yung mga ganitong drop, tapos makakita ka na ng falling wedge sa dulo, yun na yung parang pinaka nail in the coffin na sineshake out na niya. Okay? Yung mga gusto pa. Okay? O kaya ini-squeeze. Kung maraming naka-short, ini-squeeze niya. So, sana yung post natin na yan kanina. So, kung nandito po kayo sa ating maaga ko ba Ito. Yan. Nandito po kayo sa Discord natin. Ito po yung post natin kanina. Pumoporma na BTD sa 1H by the dip setup sa 1H 1 hour time frame yan. May falling wedge din pag na-breakout possible for 184. Yun na nga, bumasag na nga tayo. Ito pala siya kanina. Target niyan for 184 which is the pivot area. Okay, sa TIPI meron ka ding pivot na makikita. Yan po yan. So bumasag na nga tayo. Ano yung BTD setup sa 1 hour time frame? Green cloud, green dot, okay, green candle. Itong area po na to. Ito yung bumasag dito eh. Bumabasag na tayo. So, tingnan natin kung mauuntog ba siya sa 4184, magpo-pullback ba siya. Let's check kung nag-flip na tayo ng cloud, ha? Okay. Sa 15, hindi pa. Sa 5, probably, pag lumagpas to ng 5, hindi pa rin eh. Hindi pa. Pag lumagpas po ito sa 5 minute at masustain niya, probably we're gonna flip again. Okay, papunta ka na naman sa bull. Pasok na naman yung bull. So, ito hindi pa to. So, there's a probability na mauntog pa rin sa 4180. Let's see. Okay, so yung pullback, again, makakakita ka ng BTD setup sa pullback na. Don't make habol-habol na pagka ganyan, ha? Naiwan na po yan, umakyat na po yan. Kasi kanina, again, kung nasa Discord po kayo, anong oras natin binabato? 10:10 a.m. Yan po, 10:10 a.m. Binakita na natin yan na possible na basagin. Alright? So yun, binasag din. Okay, binasag din. Congratulations sa mga nasakay, mga TIPI traders natin. Congratulations po sa inyo. Don't forget to lock in some profits, of course. So ito po, mag-aantay na lang ulit. Ganun lang siya. Pero maganda na to kung mag-flip tong yung red niya. Okay, abang ulit tayo ng BTD. Ngayon, sa bigger picture, okay, silipin natin yung bigger picture. Sabi ko, first time ko nakakita ng 5% dip kay Bitcoin tuloy, kay gold. Grabe, sabi ko, parang Bitcoin na yung galaw ni gold. It was down by 6.13%. It was down by 6.13% yesterday. Tapos walang rebound, dire-diretso. Hindi nag-rebound to kahit na US market. Dumire-diretso, tinamaan yung circuit breaker ko kagabi. So ito po, hindi mo man imagine nyo po ito, mga titos and titas. Yung ganito kahaba na candle,
inengulp niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. Okay. Bastos yan. Okay. Bastos yung kandila na yan. Okay. So, mahirap i-negate yung ganyang kahabang candle. So, we need to observe ano mangyayari. Pwede mag-rally hanggang saan? Pwede naman mag-rally siguro hanggang kalahati, 4234, 4182 sa area na yan. But yung rally na yon, yun ang titignan natin. Kasi this is the 1 day time frame. So, kasi pwedeng baka dun mag-create ng lower high eh. Okay. Tapos kung ito yung neckline, so pwedeng, di ba, head and shoulders yan. Pwede kang mag-head and shoulders dyan. Tapos baba ka. So, kasi ito, bastos na kandila to. Sobrang laki niyan. Sobrang laki niyan. Okay. So, again, mga titos and titas, ando naman yung setup. All we need to do is to follow it. But we have to stay cautious, lalo na kung long naman yung binabanatan mo. Alright? You have to stay cautious. Okay? So, mag-ingat po sa mga ganitong habang candle. So, usually, pagka ganito yung galing sa ganito yung setup, observe lang. Okay. Don't be too aggressive. Isa-isang entry, tapos TP kagad. Diba? Pag may setup, ganun pa rin naman. Diba? May setup pa rin na lalabas po dyan. But, mag-iiba siya compared nung natatandaan nyo nung sinasakyan natin to. Diba? Pumapasok ako, 2 entry, 3 entry. Nung nandito. So, pagka ganito na yung itsura, paisa-isa teka muna. Paisa-isa na lang muna. Di ba ba? So, that's how you control your capital eh. That's how you manage your risk. Okay? Depende dun sa pinapakita sa iyo nun chart. So, hindi siya pwedeng dito, ganyan yung itsura, papasukan ko, magiging aggressive ako. Diba? Reckless yun. So, kailangan po, observe mo muna. Okay? Observe mo muna itong rally na to. Okay? Huli? Aha. Bodega plus volume, paldo, sabi ni Tito Pogs. Oo nga naman. Paano makasali sa Discord? Tanong ni Tito Alvin Gastardo. Ayan, meron tayong QR code. Okay, meron tayong QR code yan. Scan nyo po yung QR code para ma-avail nyo yung tipay natin. Okay, yung trading system. Then you'll have access sa Discord. Okay, if you want to trade gold naman, okay, so yan na po yung chart ng gold, no? If you want to trade gold, yan din po, Gold Active Trading, scan it. Free lang po yung webinar na yan. Nandito po sa website natin, titovlogs.tv. You can get it for free, Gold Active Trading. Scan nyo lang po yung zero. Walang bayad yan. Libre lang. Manonood lang po kayo. Okay? Kailangan nyo lang po panoorin. Aralin ninyo, bakit ba gold? Bakit ba si Tito G sa Gold Actively nagte-trade? Okay, sabi ko nga sa inyo, first time ko nakakita ng 5% kay gold. First time ko nakakita niyan. Pero kay Bitcoin, normal yung 5%. So, pagka kay Bitcoin kasi ako nagle-leverage, nagte-trade, kita mo yung wasiwas ni Bitcoin kagabi, umabot ng 115. Diba? Pag naka-short ka na, may naka-short yata kahapon, may nagtatanong kahapon, Tito, naka-short kasi ako. Paano gagawin ko? Di ba tinatanong ko kahapon, men, ano yung setup? Bakit ka nag-short? Malamang na-liquidate ka nun sa 115. Tapos, pagising mo kinaumagahan, ay, tama naman pala yung short mo, pababa naman pala talaga. Yun nga lang, niliquidate, sinundot ka muna. So, napakarami kasing ganun sa crypto. Diba? Maraming ganun na mga weeks sa crypto, yung mga sumusundot na ganun. Sa gold, tingnan mo naman kung gaano ka-smooth. Daily yan, ha? Tingnan mo naman. Boy band na boy band. One Direction. Dito, ang daming tumiba dyan. Ganyan si Goldie. So, if you want to learn more, ayan po yung QR code. That's a free webinar. Pwede nyo pong panoorin. So, all you need to do is to scan that QR code. So, pwede nyo na pong scan yan today. Talo na natin yan. Basahin na natin yung mga comments. Basa tayo sa mga comments, ha. Tito Ram, ako ulit. Ayan, tanong niya. Bakit po naggalaw o crypto pag may inflation news? Di ba inflation proof si BTC? Sabi ni Tito Ram, ako ulit. Opo, ganito po, no? Tine-trade po kasi siya eh. Tine-trade po kasi si Bitcoin. So, may mga trader. So, there are times na si Bitcoin is kino-consider na risk asset.
So pagka risk asset po, gumagalaw po yan talaga sa mga news. Yun po siya. Yes, in reality, in concept, in paper, very good Tito Ram, kasi mukhang inaral mo talaga yung Bitcoin. Mukhang inaral niya talaga yung Bitcoin. Kasi tama po yung pag binasa mo yung Bitcoin standard na book, so sana nandito. Buti natin, nandito. Dito po yung Bitcoin standard ko na book. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Merong Bitcoin standard na libro. Pagka binasa mo yon at naintindihan mo, tama yon, no? Nakin-create si Bitcoin dahil po yung US government print ng pera, thus pushing inflation. Okay, so kaya po kin-create si Bitcoin. Sa short term po, gumagalaw talaga yung price kasi po actively tine-trade, lalo na yung mga nagfu-futures, di ba? Alright? So, sa short term, sa immediate short term, nagalaw po talaga yung price because of news. Tweet nga lang ni Trump, kayang pagalawin yan eh. But long term, since naintindihan mo si Bitcoin, okay, pag tinignan mo yan, ilipat mo yung chart mo sa monthly chart, makikita mo yan, since inception, paakyat. Paakyat. Pasilip mo sa bata, pasilip mo sa 5-year-old, pasilip mo sa 7-year-old, ano yung itsura ng line chart mo, paakyat po yan. Okay? So tama po yun. Gumagalaw siya sa short term, pero long term, because it is created to fight inflation, diba? It's a safe, it can be a safe haven asset later on. All right? Si Tita Katie, maganda rin itong comment ni Tita Katie. Ito, maganda observation. This is a good observation. Tito Vlogs, Tito, parang ito na yung stage na kahit gaano karami yung good news, ayaw nang umakyat ng presyo, konting tweet, biglang buhos na. Alam na this. Alright, alam na this. Okay.